Hello guys! Today's videos pag-uusapan natin ang Qatar Visa Center for new update. Yan guys, ikaw ba ay pupunta ng Qatar o sadyang pupunta ka for your appointment sa Qatar Visa Center? Itong video na ito ay para sa inyo. Hello guys, pag-uusapan natin yung mga dapat gawin or yung mga hindi dapat gawin pag pupunta tayo ng Qatar Visa Center guys. Bibigyan ko kayo ng mga ilang tips or guide kung paano hindi na tayo mahirapan pag pumunta tayo roon guys. Number one tip, dapat kumpleto yung requirements na dadalhin natin doon. Number one, yung appointment slip, i-check nyo ng doble yung oras at yung araw. Hanggat maaari guys, iwasan nating malate kung ayaw natin magpa-re-appointment. Number two, dalhin natin yung original passport natin. And number three, dalhin natin ang ating vaccine card. Yung siyang ipapakita natin sa guard bago tayo pumasok sa QVC Center. So guys, after natin ipa-check sa guard, sasabihan tayo ng guard kung ano yung mga dapat gawin o yung mga hindi dapat gawin. Doon pa lang sa pila guys, bawal na talaga is yung mga bangle, yung mga alahas na yan. Bawal yan guys. Kung malabo ang mata mo, dalhin mo na yung salamin mo guys dahil bawal ang contact lens sa loob ng QVC guys. And then yung belt hanggat maaari, tanggalin mo na yan, ilagay mo na yung sa bag. And then after that, i-check yan ng security guard yung papel mo. Papapasukin ka ulit sa loob for the security purposes, and then i-scan ka, bibigyan ka ulit ng paper para sagutan nyo on about history medical for the HIV, something like that. And then yung mga bag dala mo is guys, dadalhin mo yan sa baggage counter, and then pipila ka ulit for your biometric and demographic para sa loob ng QVC guys. Bago kayo pumunta ng QVC sa loob mismo ng registration o ng reception guys, tatanggalin nyo na yung pinaka-mask ninyo, and then pipila po kayo at makinig kayo na maigi sa sasabihin ng reception doon guys. Doon pa lang sa reception guys, tatanggalin nyo na yung mask ninyo, and then sa reception guys, may sinasabi na VIP na magbabayad ka ng 1,860 something, basta 1,800 something. Doon sa 1,800 is hindi ka napipila, and then ikaw yung magiging priority nila para iwas sa hassle mo sa oras kung ikaw talaga is nagmamadali. Kung ayaw mo na talagang pumila ng 5 hours, yan guys, 5 hours kung tutuusin, yung pinakamatagal is depende pa yan guys kung maraming appointment sa araw na yon guys. And then maikinig kayo guys doon sa reception. Habang nakikinig kayo doon, ipapaliwanag sa inyo about the SIM registration. Yung SIM na yon is yung ibinibigay from Qatar, is libreng-libre yun guys. After nun, ibigay sa inyo, pipila kayo doon ulit for the demographics and biometric na tinatawag nila for iris scan sa mga kamay. At guys, kung ang kamay ninyo is may sugat, hanggat maaari, huwag na kayong pumunta dahil pababalikin lang kayo para pagalingin yan. And then, kung may sore eyes kayo guys, wag na kayong mag-attempt na pumunta dahil may tinatawag na iris scan. Based on my experience, pinabalik ako, gawa ng namumula, and then may sore eyes ako that time. Akala ko makakaligtas ako pero hindi ako nakaligtas kasi nga may iris scan silang tinatawag. After that nyo matapos yung demographic at saka biometric, lalabas po kayo ng QVC, and then sa gilid po ng luggage, doon yung matatagpuan yung STEM medical. Yung STEM medical na yun, may tatlong proseso po yun. May nurse, may physician, at saka may x-ray. Bago po kayo pumunta roon, pupunta muna po kayo for reception para may i-register yung papel ninyo for your medical purposes. And then sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pupunta po kayo dyan. Depende po yan guys sa number. Mauuna po dyan yung nursing. Ano po ba nakapaloob sa nursing guys? Kukuha na ng dugo, ng BP, and then ng pulse rate, and then dyan kayo i-check yung mata ninyo. And then after nyo makumpleto yun guys, pupunta kayo sa x-ray. After nyo makumpleto sa x-ray, pupunta naman kayo for the physician. I-double check yung katawan niyo, i-check yung history ng katawan niyo, patutuwarin kayo guys, and then tatanungin kayo kung may mga history kayo for the allergic. And after that nyo makumpleto guys, ibibigay niyo yung papel dyan doon sa isang babae na nagka-count, ini-scan nyo on, and then sasabihin sa inyo yung result.
And then after that, the zip. Tapos na siya guys. Hihintayin nyo na lang guys yung text or ng email ng QBC about the resulting guys. So doon lang guys, hanggat maaari guys, ito yung dapat nating iwasan. Iwasan natin makipagdaldalan guys. Kung may mga tanong tayo, magtanong tayo mismo sa pinaka-staff doon. Kasi yung mga staff naman doon is napaka-overwhelmed at saka talagang napaka-babait. And then igagay naman kayo. At saka kung may mga tanong kayo guys, huwag kayong mahiya magtanong kasi hanggat maaari, kung nadoon din naman kayo guys, mas maganda at mas better talaga magtanong kayo kaysa naman na magdunong-dunungan tayo guys na hindi naman natin alam kung ano yung sagot. So doon guys, hanggat maaari, yun, magdala kayo ng appointment slip, passport, ballpen, iwasan natin makipagkismisan guys. And then, makinig na maigi sa mga staff. Nakalimutan ko guys, no, after the demographic at saka biometric, sa side na yun is may BPI. Kung gusto nyo mag-open ng account, punta lang po kayo doon. And then after that, labas na kayo for the medical. Yun lang po guys. Sana is makatulong tong video na to. Hanggat maaari guys, iwasan nating maipagkismisan. Magdala tayo ng mask hanggat maaari. And then, sa araw na yon, mabibigyan tayo ng result kung papupuntahin tayo, pababalikin tayo, or complete na ang ating medical mission. So guys, this is it. Dito nagtatapos. Sana nawa is makatulong itong gate ko sa inyo is makaalis na tayong lahat guys for the family purposes sa ating mga pangarap. This is it. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, just subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Hanggang sa muling! I was on a dream.